Iba't ibang hakbang ang inilatag ng gobyerno para tugunan ang naging problema sa baha at basura sa maraming lugar nitong mga nakalipas na araw. Kung ano-ano yan, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa halos 2 linggong pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha na isinisisi sa basura. Sa bahagi nga ng Parañaque at Navotas noong nakaraang linggo, nagmistula pang dagat ng basura ang baybayin sa dami ng kalat. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kritikal ang problema sa basura ng bansa. Kaya muli siya nag-inspeksyon at sinilip ang tinaguriang pinakamahabang creek sa Metro Manila. Sa loob lang ng 4 na araw, ganito na karami ang naipon na basura galing sa Estero de Taripa, Galina. Bahagi lamang po ito ng basura na nahahakot galing sa estero sa pamamagitan nitong Tripa de Galina Pumping Station. Sa pamamagitan po nitong tinatawag na conveyor ay iniipon po dito ang samut-saring basura. Kagaya na lamang po ng basyo ng tubig, ng soft drink, styrofoam at eto nga po, meron pang inodoro. Pinaaarawan lang po yan dito at dadalhin din ng mga nahakot na basura patungo sa San Mateo Landfill sa Rizal. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. Nag-average kami ng 8 cubic meter per day, which is half a dump truck a day. Gumagana at malakas naman daw ang kakayanan ng mga pump, pero problema pa rin ang pag-apaw ng estero at catchment area na pinalalala pa ng basura. Kaya magdadagdag raw ng 13 pumping stations sa loob at palibot ng Metro Manila. By the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. Pinakita rin sa Pangulo kung paano ginagawang compost o mga kapaki-pakinabang na gamit tulad ng paso ang ibang nahahakot na basura mula sa estero. Bukod dito, inaasang sisimulan na sa lalong madaling panahon ang Waste to Energy Project, kung saan maaaring gawing source ng kuryente ang ibang non-recyclable solid waste. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Patuloy rin ang paglilinis ng iba pang daluyan ng tubig sa pamamagitan ng Oplan Kontra Baha at Bayanihan sa Estero program. Pero paalala ng MMDA, malaki ang maitutulong ng bawat isa sa atin. Wake up call natin itong lahat. Di ba? Stop throwing your garbage indiscreetly or indiscriminately. Tulungan naman natin ang ating bansa. Samantala, tukoy na rin ang 39 na lugar sa Metro Manila na maaaring gamitin para sa mga gagawing rainwater cisterns para maibsan ang mga pagbaha. Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.